Magandang gabi. Makinig kayo. Ito ang tema ng ating gospel reading ngayon. Nilikha ang tao na may dalawang tenga upang magamit natin sa pakikinig. At sa pakikinig ay may mga mensahe na masasagap. Sa mensaheng masasagap, kinakailangan mo o kinakailangan natin gawin ang dalawa. Isa, huwag lang umasa sa mga letrang naririnig. Ibig sabihin, huwag lang mababaw ang iyong pangunawa. Pangalawa, kundi pakikinggan ang nilalaman ng mensaheng umaabot sa iyo. Pakinggan mo ng malalim. Ito yung sinasabi nila na read between the lines. Alamin mo ano yung sinasabi niya sa pagitan ng mga letra na binabanggit niya sa iyo. In short, kailangan po nating salain at balansehin ang mga bagay-bagay upang hindi tayo mapahamak. Sa panahon ngayon, marami ang naluloko dahil sa mga salita. So matuto po tayong magtaka kung ang tao sa kanyang salita, lalabas na siya ay inaapi. Magtaka na tayo dyan. Pangalawa, matuto tayong magtaka kung ang tao sa kanyang salita, siya ang laging tama or siya ang laging mali. Pangatlo, matuto tayong magtaka kung ang tao sa kanyang salita ay hindi tayo mapalagay o komportable. Meron namang ganyan. Kausap mo ang isang tao, pero bakit parang either kinikilabutan ka or bakit parang hindi ka mapalagay sa naririnig mo? So, kailangan po nating magtaka. Matuto tayong magtaka, matuto tayong makinig. Kaya mahalaga, gamitin natin ang dalawang tenga dahil dalawa ang nilikha. Hindi isa lang isa, pasok dito, wala na. Kailangan po nating gamitin. Magtaka tayo. Magtanong tayo sa sarili natin, ano kaya ang gustong palabasin ng taong ito sa habang sinasabi niya. Kaya ngayon pong Adbyento, ito ang tinutukoy ng ating mga pagbasa. Verse 12 ng ating ikalawang pagbasa mula sa Revelation, makinig kayo, darating na ako. Dahil kung hindi po tayo makikinig or hindi tayo matututong makinig, paano natin malalaman na ang Panginoong Hesus ang ating pinaglilingkuran? Sabi nga sa verse 31 to 36. Ano yun? Pinakain ng nagutom. Nauhaw, pinainom. Dayuhan, pinatuloy. Walang maisuot, binigyan ng damit. Nagkasakit, dinalaw, nabilanggo, pinuntahan. So yun yung mga bagay na yan. And at the same time, in between those na sinasabi ng ating Panginoon sa paggawa ng mabuti, huwag din nating kalimutan na ibahagi ang ating pananampalataya bilang Kristiyano doon sa ating mga pinupuntahan. Sa ating pagdalaw, sa ating pagpapakain sa mga nagutom. Bakit ba natin ginagawa ito? Dahil ito ang aking pananampalataya. Dahil ito ang sinasabi, turo ng aking Panginoon. At sa ating pakikinig, ay pagkakatiwalaan natin ang Diyos. Dahil nga sabi niya, ako'y magbabalik. Nawa, I hope and pray, patuloy po tayong maging committed na sa kabila ng mga pagsubok sa pagsunod sa salita ng Diyos ay may dalawa akong babahagi. Mamuhay ng makadiyos sa mundong materialistic. Pangalawa, maglingkod sa kapwa sa ngalan ni Kristo. Kahit na nagdurugo na ang ating puso. Get natin? Yun ang nagbibigay lakas sa atin. Sa ngalan ni Kristo, tayo ay dapat naglilingkod sa ating kapwa. Kasi kung naglilingkod tayo sa ating kapwa, sa ngalan ni ako, halimbawa lang,
Pag nagdugo na ang ating pusong miniklusay, nasaktan tayo dahil hindi nila tinanggap ang ating ginagawang mabuti, ano mangyayari? Downfall nito is wala na. Ayaw na natin. Kaya dapat, sa ngalan ni Kristo ay maglingkod tayo sa kapwa. Kaya nga ito sa ating gospel reading, sa paghuhukom, dapat po nating naalala or nalalaman na ang ating Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Gayon pa man, ito ang ating comforting words ng Panginoong Yesus dahil tayo ay Kanyang ini-invite, iniimbitahan sa Kanyang presensya upang tanggapin mula sa banal na Espiritu ang nakapagbibigay buhay na kaloob. Kaya makinig, lalo na sa ating Eucharistia mamaya, makinig at sama-sama po nating sambitin sa Eucharistia ang halika Panginoong Jesus, halika na. Sa English, come Lord Jesus, come soon. Magandang gabi sa ating lahat. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.